Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na usapin na nagiging malaking punto ng usapan dito sa crypto community. Partikular po ang community ni XRP. Sapagkat may ginawa ang US government na ikinagulat ng marami at nagbukas po ng panibagong espekulasyon sa XRP Army. Ang tanong ngayon, posible bang magkaroon din ng interes ang gobyerno sa hawak na escrow ni Ripple? At kung mangyari yan, ano ang magiging epekto nito sa market ng digital assets? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga ba ang ginawa ng US government? Kamakailan lamang ang US government ay gumawa ng isang malaking galaw sa corporate world. Nag-convert po sila ng $11 billion grant funding upang makakuha ng 10% equity stake sa Intel. Hindi ito simpleng investment lamang dahil ito ay non-voting shares. Ang ibig pong sabihin nito, may bahagi sila sa pagmamay-ari ng kumpanya pero wala po silang kapangyarihan na bumoto sa mga desisyon. Ayon po sa mga opisyal, ito ay bahagi ng mas malaking plano para makabuo ng sovereign wealth fund. Ibig sabihin, mas papasok po ang gobyerno sa private businesses bilang bahagi ng kanilang long-term strategy. Pagdating po sa market impact, kapag ang ganitong gobyerno ay nagsisimula ng magkaroon ng direkta at malaking stake sa mga kumpanya, madalas itong nagbibigay ng mas mataas na kumpiyansa sa mga investors. Pero sa kabilang banda, maaari rin itong magdulot ng pag-aalala dahil mas tumitindi po ang kontrol ng gobyerno. Ngayon ay paano naman po nauugnay ito kay Ripple at XRP? Ayan, matapos pong lumabas ang balita, nag-post si Watcher Guru na nagsabing just in, US government to take ownership in more companies. Dito na po pumasok si Ginoong Zach Rector, isa pong kilalang boses sa crypto community, at sinabi niya, I wonder if they would like some XRP from Ripple's escrow too. Ayan. Dito nag-umpisa ang espekulasyon. Alam ng lahat na si Ripple ay may hawak na napakalaking halaga ng XRP sa kanyang escrow accounts. Matagal na itong tinututukan ng mga traders at investors dahil ang supply ng XRP na hawak po ng Ripple ay kayang makaapekto sa presyo sa market anumang oras. Sa market impact, kung sakaling totoo ang posibilidad na ito at magkaroon po ng interes ang gobyerno sa XRP escrow, maaari po itong magdala ng short-term hype at pagtaas ng presyo. Pero kung ang kontrol ay mapunta po sa gobyerno, maaari rin itong magdulot ng pangamba at pag-pull out ng ibang mga investors. Ano naman po ang sinasabi ng community tungkol dito? Marami pong XRP Army members ang nagbigay ng kani-kanilang reaksyon. Si Vincent ay nagsabi na government involved in Ripple would be very bad. They will put sanctions like can't deal with China and God knows who else. Yan. Ibig pong sabihin yan, ang concern po niya ay kung sakaling pumasok ang gobyerno, baka magkaroon daw ng international restrictions. At kapag nangyari po yan, mahihirapan si Ripple na makipag-partner globally. Isa pang miyembro, si Psych No G, ay nagbigay naman siya ng mas malalim na take dito. At ang sabi naman niya, baka nga yan ang totoong dahilan kung bakit matagal at mahirap ang laban kay Ripple, mahirap ang laban sa Ripple versus SEC case. Ayon sa kanya, baka ginagamit lamang si
Ginoong Gary Gensler bilang puppet. Yan, malamang ginamit po siya kasi nag-resign na po siya. Yan, malamang ay ginamit siya bilang puppet ng mga malalaking bangko para pabagalin ang innovation sa crypto. At habang nangyayari po yan, makakahanap ng paraan ang malalaking institution at pati na rin ang gobyerno para magkaroon ng stake sa industriya. Sa market impact, kung totoo po ang mga teorya na ito, ibig sabihin ay matagal pang mararamdaman ang pressure sa presyo ni XRP. May posibilidad po na hindi agad makaakyat ang presyo dahil posibleng pinapabagal ang adoption. Ngayon ay posible bang makialam ang gobyerno sa digital assets? Ang malaking tanong ngayon ay ito. Kung kaya ng gobyerno na pumasok sa mga malalaking kumpanya tulad po ng Intel, posible rin ba silang pumasok sa digital assets tulad ng hawak na escrow ni Ripple? Sa ngayon, wala pong malinaw na ebidensya na yan ang plano ng gobyerno. Pero ang mga galaw na ito ay nagpapakita ng mas malawak na pattern. Habang lumalago po ang crypto industry, mas nagiging interesado ang mga malalaking institution at gobyerno na magkaroon po ng hawak dito. Kaya sa market impact, kung mangyayari ito, maaaring magkaroon po ng short-term na pag-akyat ng presyo dahil tataas po ang tiwala ng publiko. Pero sa long term, kung masyado pong magiging malaki ang kontrol ng gobyerno, maaari itong magdulot ng mabagal na galaw ng market at pagbaba ng pagiging decentralized na crypto. Pagiging decentralized po ng crypto. Bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang magiging susunod na yugto para kay XRP? Ngayon ay nasa isang malagang punto itong si XRP. Sa isang banda, may posibilidad na maging bahagi po siya ng mas malaking global strategy kung sakaling pumasok ang gobyerno sa kanyang escrow. Sa kabilang banda, may panganib din na mawalan ng tiwala ang ilang investors kung makikita nilang masyadong malaki ang kontrol ng mga institution at gobyerno. Ang susunod na galaw ng gobyerno ay siguradong babantayan ng mga traders at analyst. Kung may kahit maliit na indikasyon na papasok sila sa digital assets, lalo na sa escrow ng Ripple, tiyak po na malaki ang magiging epekto nito sa presyo ng XRP at pati na rin sa buong crypto market. At bilang panghuli, kung susuriin po natin, ang hakbang ng US government ay malinaw na nagpapakita ng kanilang intensyon na maging mas malalim ang kanilang papel sa kontrol ng ekonomiya. Kapag ang interest na ito ay lumipat din sa mga digital assets, magiging malaking hamon ito sa core principle ng crypto na dapat ay decentralized. Para kay XRP, kung sakali mang mangyari ito, siguradong tataas ang spotlight sa kanya at posibleng magkaroon ng big price movements. Pero hindi dapat nating kalimutan na ang sobrang involvement ng gobyerno ay maaari pong magdala ng restrictions at control na pwede pong magpabagal sa tunay na adoption. Sa kabuuan, nananatiling bukas po ang tanong, dadalhin ba ng gobyerno ang kanilang ownership strategy papunta sa mundo ng digital assets? At kung mangyari yan, magiging kaibigan ba sila o magiging hadlang sa paglago ng XRP at ng buong crypto market? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.